Ang mga pasaherong papalapit at nakatingin sa ibaba ay nakita na ang mga taksil na agos na ngayon ay nagmumula sa katawan ng kapitan. Sa lalong madaling panahon pagdating sa Karaon Palace, siya ay ipinakilala sa King Emirateven Karaon, at sinabi ng tagapaglingkod na ang lahat ng miyembro ng mga tripulante ng barko ay namamahala sa daungan ng Flaxen sa nakalipas na 5 taon. 5 sa mga mandaragat ay mababang klase ng mga sundalong demonic, at 2 navigator ay ekspertong klase, at ang kapitan ay isang mas huling klase ng demonic na sundalo. Nagulat si Emirate nang maglaon, malamang na daan-daang buhay na tao at 1,000 na bangkay ang inialay sa demonyo. Ipinaliwanag ni Tiny na ang Diablo na pinaglilingkuran ng mga mananamba ng demonyo ay mga high-level na demonyo na tumagos sa dimensional na pader upang ikalat ang kanilang awtoridad. Ang mga pag-aalay ay mga ritual na nagpapalakas sa mga mananamba ng demonyo at kasabay nito, talagang isang dakilang kapangyarihan sa mga demonyo. Para silang parasite para sa sangkatauhan. Inamin ni Emirateven Karaon dahil 30 taon na niyang hindi nakita ang mga ito, masyado siyang relaxed. Siya ay lubos na nagpapasalamat sa Beast Tamer na mayroong dugo ng duwende, na humadlang sa malalaking sakripisyo. Narinig din niya na nakilala ng isang tagasunod ang kanyang espiritu. Makatingin kaya siya, bumaling ang alipin kay Emmert sa takot, nagbabala na kahit na siya ay isang elf. Ito ay lubhang mapanganib. Si Tiny nang hindi nakikinig sa sinuman, ay agad na tinawag ang Lunar Wolf at nakangiting binanggit na kung gugustuhin ng King, kung gayon siya ay magiging masaya lamang ipakita mo. Si Emirate von Karaon ay talagang humanga, sa kabila ng kanyang marangal na espiritu, na ibinulalas na ito ay mahusay. Ngayon, nang makita ito ng sarili niyang mga mata, sa wakas ay naniwala siya sa lalaki. Pagkatapos, lumingon din siya sa kanyang katulong at kay Knight, ipinaliwanag na gusto niyang makausap ang binatang ito. Dapat silang maghintay sa labas. Ang mga lalaki ay nagalit sa ganoong utos, at si Tiny mismo ay hindi gaanong nalilito, nagtatanong, pribadong pakikipag-usap sa isang tagalabas na tulad niya, ano ang nangyayari dito? Hindi sumuko ang Knight na hilingin sa Emirateven Karaon na kanselahin ang kanyang order. Paano niya ito papayagan sa isang estranghero? Gayunpaman, kumpiyansa siyang ipinaliwanag na hindi ito magtatagal ng mahabang panahon. Sa wakas, sumuko ang mga lalaki at isinara ang pinto, ang sabi ng katulong, ayon sa nais ng King, nang sila ay maiwang mag-isa, sinabi ni Emirate ng buong paggalang na ang batang bayani ay hindi dapat mag-alala na marinig. Nagsinungaling siya tungkol sa pagiging isang quarter elf, hindi ba? Napatulala si Tiny dito, at ipinaliwanag ni Emirateven Karaon na gusto niyang malaman ang tunay na layunin ng kanyang pagdating dito. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao sa kawalan ng kasiyahan at iniisip, saan siya nagkamali. Si Emirate, na parang narinig niya itong mabuti, ay ipinaliwanag na sa mahabang panahon na nasa ganitong posisyon, narinig niya ang iba't ibang mga kwento, halimbawa, na ang dugong elf ay hindi maaaring damaloy sa isang taong may itim na buhok, ngunit ang lalaki ay hindi dapat mag-alala. Mga miyembro lang ng royal family ang nakakaalam nito. Nahiya si Tiny at yumuko at humingi ng tawad sa pagsisinungaling. Pumunta siya dito para tugisin ang mga tagasunod ng demonyo. Si Emirateven Karen ay natakot nang marinig ito, at ipinagpatuloy niya na dapat niyang pigilan ang pagnanakaw ng divine artifact at kaguluhan sa Karaon. Si Emirate, salamat sa kanyang powers of observation, ay nagmungkahi na para sa lalaki, ang kingdom na ito ay parang tahanan. Tila, ito talaga ang nagpasindak kay Tiny sa pwesto at agad na nagtaka kung paano ito nalaman ng king. Muli niyang ipinaliwanag na si Karaon ay may neutral na posisyon. Ito ay nasa Kingdoms Alliance. Nahihirapan silang magtiwala sa isang tao mula sa ibang kingdom na sumasalungat sa alliance. Maaaring may magandang intensyon ang lalaki, ngunit itinatago niya ang kanyang pagkatao, di ba? Ang sorpresa ni Tiny ay patuloy na lumalaki, at ngayon ay napagtanto niya na ang king ay tinatawag na matalino. Sa wakas ay inihayag ng Emirateven Karaon na tila sa kanya ay mapagkakatiwalaan niya ang batang bayani. Kung tutuusin, siya ay tumatawag ng may dalisay na kaluluwa. Nakahinga ng maluwag si Tiny at naisip sa kanyang sarili na kahit ang isang matalinong king ay hindi mapoprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga stereotype. Dahil kinokontrol ng mga summoner ang mga spirits na embodiment ng magic, natural silang nagiging kaaway ng mga tagasunod ng demon,
kaya naman lumitaw ang stereotype tungkol sa kadalisayan ng kanilang mga kaluluwa sa nakaraang buhay. Pareho ang iniisip ng lahat. Medyo nahihiya pa nga siya. Sa wakas, nag-clear ng kanyang lalamunan, nagtanong siya kung maaari siyang humingi ng pabor sa king. Agad na nilinaw ni Emmert kung anong serbisyo ang kanyang kinaiinteresan. Pagkatapos ay hiniling ni Tiny na italagang tagapag-alaga ng Divine Artifact. Gagawin niya ang lahat para ayusin ang problema. Sa karaon, pagkatapos na huminto upang isaalang-alang ang gayong matapang na mga salita, sumang-ayon si Emirateven Karaon, na sinasagot na inaprubahan niya ang naturang kahilingan at naniniwalang mahuhuli ng batang bayani ang mga tagasunod ng demonyo. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang katulong sa pulang carpet, dala-dala sa kanyang mga bisig ang isang pulang peles na unan kung saan mayroong isang espada at isang may kantab na badge na umaangat mula sa kanyang trono at bumababa. Inamin ni Emirate na hindi siya tagasunod ng walang laman na ritual at seremonya, kaya aalisin nila ito. Pagkatapos, kinuha ang gintong bagay, iniabot niya ito kay Tiny na nakayuko sa isang tuhod, at sinabi, napatunayan na ng binata ang kanyang halaga bilang isang knight sa pangalan ng royal family ng Karaon, hinirang niya siya, si Tyna Von Moors bilang isang knight na itinalaga na may tungkuling protektahan ang divine artifact. Tinanggap niya ang handog at isinabot ito sa kanyang dibdib, naisip na natatanggap niya ang titulong knight sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay bumaling sa arena, nangako siya sa kanyang isip na magsisimula siyang muli sa buhay. This time, mag-iiba na ang lahat. Bago umalis ang Emirateven Karaon, inihayag ni Tiny na mayroon siyang sasabihin. Natigilan si Emmert sa kinauupuan, naghihintay ng may interes para sa bagong impormasyon, at maikli niyang ipinaliwanag na may nagngangalang Hustle ang nasa likod ng insidente. Ang pangalang ito ay ginagamit ng alinman sa mga orc o beastman. May alam ba ang kanyang kamahalan tungkol sa halatang kakilakilabot na ito na sumili sa mga mata ni Emirateven Karaon, ngunit kung sakali, tinanong niya kung sigurado ba ang binata na napansin ng Tiny na ito ang mga pagbabago, iniisip sa kanyang sarili kung anong uri ng ekspresyon ng mukha iyon, ngunit lalo pa niya, ipinaliwanag na ang ikalimang bilog sabi ni Saint bago sumabog ang ulo niya sa kalang siya pinaalis ni Emirate. Kailangan niyang pag-isipan ang mga salita ng batang bayani. Ang mga tauhan ay nagpapalabas ng isang masaganang asul na glow, hinawakan ang isang bagay sa susunod na sandali. Ang proteksyon na simboryo ay natatakpan ng mga bitik, at sa loob nito ay lumitaw ang isang nilalang nakahawig ng isang malaking pugita na may labis na kumikinang na mga mata. Halos nakahandusay sa lupa ang matandang may hawak na tungkod, at sa likuran niya ay narinig ang boses ng mga tao. Napansin nila na ang lahat ay tulad ng inaasahan. Ito ay perpekto, ngunit ito ay nagiging mahirap para sa Granazo Magician. Biglang may dumaan sa kanya at lumuhod, sinubukan niyang sumigaw, ngunit hindi ito pinansin ni Hustle, na nakatalikod sa kanya. Galit niyang sabi, batang nakikita niya sa tabing. Hindi niya hahayaang magkatotoo ang kanyang plano. Ilang knights ang natipon sa Royal Training Court. Nang makita nila si Tiny ay natural na silang nagbulungan. Siya ang pumatay sa mga tagasunod ng demonyo sa barkong Flaxen. Ito ba talaga ang batang ito? Gayunpaman, narinig sila at nag-ambala ng tropa ng proteksyon ng Divine Artifact. Alalahanin si Mason na nagtama sa kanila. He's part elf, kaya hindi siya dapat maliitin, kahit mukhang bata pa siya, at magtipon-tipon. Pagkatapos ng lahat, hindi siya gumawa ng dirty tricks at nakuha ang rango ng knight at ang gayong kahangahangang tao ay nakakuha ng nag-iisang autoridad na patakbuhin at pangasiwaan ang tropa. Ang mga lalaki ay hindi nasisiyahang marinig na ang isang tao na mas bata sa kanila ay pinahintulutan ng gayong mga pribilehiyo. Si Tiny mismo, pagod na buntong hininga, ay nagtaka kung para saan siya kinukuha. Kanina, tinanong niya si Emirateven Karaon kung pwede lang siyang italaga, pero paano kung may tumutol sa palasyo? Gayunpaman, pinatahimik niya siya, ipinaliwanag na ang lalaki ay hindi kailangang mag-alala sa loob ng daan-daang taon. Ang proteksyon ng Orth Isis ay ginawa ng hukbo ni Carl, hindi ng Divine Artifact. Naalala rin ni Tiny na ang Divine Artifact ay isa na ngayong simpleng simbolo, at ang pagiging tagapagtanggol nito ay isang medyo boring na trabaho. Sa madaling salita, ang kanilang squad ay binubuo ng mga talunan na walang pagkakataon na lumakas, kahit na walang panlabas na komprontasyon, malamang na may masaker sa loob.
Pagkatapos ay lumingon kay Mason, casual na tinawag siya ni Tiny na Sir. Pagkarinig nito ay agad itong nagtanong muli, hindi nasisiyahan, ano ang tawag sa kanya. Ngunit pagkatapos ay si Mason, sa halip na malamig, ay inihayag na ang bata ay dapat makinig sa kanya ng mabuti. Wala siyang pakialam sa eksklusibong karapatan na natanggap niya at iba pa. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang seniority system. Ngunit sa susunod na sandali, lumitaw ang isang lunar wolf, na kung saan, may mga ngipin, natakot sa knights, agad silang umatras, at mahinahong ipinaliwanag ni Tiny na hindi niya alam kung ano ang mayroon sila sa seniority, ngunit sino ang may kalamangan. Malinaw agad, naghahanap siya ng mga tagasunod ng demonyo at magagamit niya ito bilang dahilan. Pagkatapos ay kumikislap ang kanyang asul na mga mata, lumingon siya sa lalaki, na nagpapahiwatig, nagtatanong, sigurado sila sa anumang pagkakataon. Agad silang sumigaw sa takot na hindi ito totoo. Pagkatapos ay ngumiti si Tiny sa kanila at pinitik ang kanyang mga daliri, na nagmumungkahi na sa kasong ito, dapat nilang subukang pagsilbihan sila ng maayos. Okay, agad namang sumaludo ang knights, ngunit kasabay nito ay hindi pa rin niya maintindihan itong kakaibang reaksyon ng king na interesado sa kanya. Posible kayang alam niya ang pagmamadali. Napalingon siya sa tawa ng kung sino. Hindi pa rin inaalis ng mga lalaki ang kanilang kamay sa kanilang templo, tumingin ng may paggalang sa isang lugar sa likod ni Tiny at ang lalaking lumapit ay nagtanong, siya ba ang kanilang bagong bituin, ang nakahuli sa mga tagasunod ng demonyo? Ikinararangal niyang makilala ang binata. Tapos nakangiti at winuwagayway ang kamay at bumabati, nagpakilala siya. Truman ang pangalan niya. Siya ang kapitan ng squad para sa pagprotekta sa Divine Artifact. Si Tiny, nang makita ang asul na liwanag na nagmumula sa kanyang buong katawan, ay ipinagpalagay na siya ay isang dalubhasa lamang. Ito ay kahit papaano mahina para sa kapitan, ibinahagi ni Truman na narinig niya na ang lalaki ay kusang loob na gustong sumali sa kanilang squad. Interesado ba siya sa isang Divine Artifact? Nabuhayan siya ng loob nang marinig niya ito, at may isang matamis na ngiti, sumagot, paano kung gayon? Kasabay nito, iniisip niya kung talagang konektado ang matandang ito sa napipintong kamalasan sa karaon. Si Truman, sa kanyang sorpresa, ay napansin na nahulaan niya ang tungkol dito, at kung ito ang kaso, kung gayon ang lalaki ay dumating sa tamang lugar. Pagkatapos ng mga salitang ito ay natagpuan ni Tiny ang kanyang sarili sa silid-aklatan, habang iniisip kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Truman, na naglalagay ng mga salansan ng makakapal na libro sa kanyang harapan, na sinasabi ng lahat na ang Divine Artifact ay isang simbolo lamang na banal na kapangyarihan ay may isang layunin lamang, at iyon ay ang itaboy ang mga masasamang nilalang, ngunit ito ay kumikilos lamang sa loob ng 1 kilometrong radius at humaharang. Ang demonic energy ay hindi mas mataas kaysa sa una antas. Gayunpaman, kung malalaman ng lalaki ang higit pa tungkol dito, magbabago ang kanyang opinyon. Hindi pa rin umimik si Tiny, ngunit nagpatuloy siya sa parehong sigasig at ipinakita sa kanya ang iba't ibang mga publikasyon, masayang bulalas na inirerekomenda niyang kilalanin ang mga aklat na ito. Narinig ba ng binata ang tungkol sa pangako noong panahon ng mga mitolohiyang panahon? Mula noong sinaunang panahon, itinuturing ng mga tao ang Divine Artifact bilang alahas. Nakikinig si Tiny sa kanya nang walang gaanong interes, gayunpaman ay nabanggit na hindi nakakagulat na ang demonic energy ay nagmula sa matanda. Siya ay ganap na tumatahol sa maling puno. Kaya, lumipas ang ilang oras, at nang halos hindi mapigilan ni Tiny ang kanyang sarili na makatulog at halos madikit ang kanyang ulo sa mesa, sa wakas ay nabasa ni Truman hanggang sa wakas, sila ay nilikha ng mga Diyos, maging ang masasamang kamay at ng mga nasa ilalim ng kanilang impluensya. Sa mga salitang ito, sinampal niya ang libro at inihayag, mas mabuting matuto sa pamamagitan ng paggawa. Bahagyang tumingin si Tiny sa kanya at nilinaw kung ano. Ngunit tumayo si Truman at sinenyasan siya na sumama sa kanya, sinabi lamang na kailangan lang ng lalaki na sundan siya. Ipapakita niya sa binata ang isang tunay na divine artifact sa lalong madaling panahon, pababa ng hagdan, na iluminado ng mga sulo, natagpuan nila ang kanilang sarili sa gitnang bahagi ng kastilyo.